Ang ganda pag ang linaw ng mata, no? Kikita ko yung Dati kasi po, nakikita ko lang mga hanggang dito. Siguro kung makakili ko kayo doon palinya, yan, nakikita ko ba yung mga mapapa. Tapos yung sa likod, hindi ko lang masyado. Pwede yung matimpla kong maayos para mawala yung nakaka-conscious. Okay, now, okay, simulan po natin dito. Yan. Pakalaw ba? Yun. Sisimulan po natin. Mas lalong lumala. Okay. Simulan po natin sa pagdidesisyon po ninyo. Okay? Gusto niyo po bang yumaman? Yes! Hindi niyo makukuha yung isang bagay na gusto niyo pag hindi kayo nakarating kung saan kayo gusto niyo makapunta. Kaya dapat starting right now, starting today, di ba lagi sinabi nung ako mismo sa Aranete 6D1, dapat alam niyo na magiging top earner kayo. Dapat alam niyo na yayaman kayo. At dapat, anong magiging galaw nyo pag kumikita na kayo ng malaki or top earner na kayo? Magiging masipag ba kayo? Yes! May mga drama pa ba sa buhay nyo? Wala! In short, kung ano yung magiging ugali nyo pag naging top earner kayo, dapat ngayon pa lang, yan ang mismong ugali nyo. Kasi pag hindi nyo gagawin, hindi rin kayo makakarating. Para nung isang, kanina po, nag-mentoring ako, may isa kang kausap na leader ko. Sabi ko, pare, magaling ka. Ang problema mo lang naman sa iyo, wala kang consistency. Nagsisipag ka, after magsipag, pag kumita, biglang mawawala. Kasi may mga iba kong downline, nagkaroon ng kotse. After magkaroon ng kotse, nagpahinga ng 1 buwan. Hindi talaga ito maaayos. Patulong naman, sinong tech dito pwedeng papasin? Hello? May gumaganon. Narinig niyo naman, di ba? Yes! Hello? Tapos patimpla naman ang maayos. Okay. Hello. Mas malakas. Hello. Hello. Nasa loob up. Hello. Medyo okay na. Pero hindi kasi tono pang networker. Parang tono pang announcer. May iba kasi yung vibration ng tono na, yung tono ng di ba? Parang magbabalita na, nasa na nga tayo ulit? Consistency. Sabi niya, up kasi mahirap kasing gawin ang maging consistent, pero pag-aaralan ko. Doon pa lang may ka na. Bakit? Sinabi mo mahirap pag-aralan. Di tingin madali kang matututo? Hindi. Bakit hindi? Sinabi yung mahirap. Pwede naman tanggalin mo yung mahirap mapag-aralan. Dating mo lang siya, sige, pag-aralan ko yan kung paano ko siya magagawa. Pansinin mo, just by changing the words, nag-iiba ang effect. Kaya you need to be very cautious sa mga binibitawan ninyong salita. Kasi end of the day, ang simple formula, ang isang bagay, kaya ka magaling kasi madalas mong ginagawa. Ang isang bagay, kaya hindi ka marunong kasi hindi mo madalas ginagawa. Yun na. Wala na napakahaba pang kung anong explanation. Sa atin kasi, syempre, we tend to always defend yung sarili natin na gusto natin laging mag-reasoning. Kaya lang, ang bottom line, sabi ko, nabasa niyo yung Great Lives? Yes. Sino po ang hindi pa po alam kung ano ang Great Lives? Pwede po pakitaas ang kamay. Okay, very good po. Pakatanong na lang po sa mga uplines niyo. Kasi, may copy ka ba? Sino ang gusto mag-discuss sa inyo ng Great Lives dito? Sasabihin sa harapan yung lahat ng Great Lives niyo. Yan ba ang ugali ng isang top earner? Di ba naalala niyo kanina yung sabi ko? Ano yung sabi ko? Kung gusto niyo maging top earner, dapat yung ugali ng top earner, ngayon nangangailangan ng tulong yung community natin. Sino yung pwedeng pupunta dito sa harapan at magsasalita kung ano yung Great Lives? Hindi po pwedeng tumulong yung mga council. Sige po, sino pong una? Pumunta na lang po dito kung sino pong mauuna sa inyo. Hindi yung mas magbibabilis ka sana kung tumayo ko. Yung matagal pa niya maglakad. Hindi ka umupo.
Yun, good morning! Great lives. G, guidance matter, yes, outline. R, respect your word of honor. Yes, outline. So, syempre, kapag sinabing yes, outline, kailangan kung ano yung sasabihin ng mentor mo, ng outline mo, kailangan always yes ka lang. Kasi nga, kapag nakapag-yes outline ka, syempre, kung ano yung naging resulta niyan, yun yung pwede magiging result mo. Okay ba nito? Nakakaana ko ah. Okay lang, at least magiging top earner ako. Respect your word of honor. Syempre, kapag may binatawang kasalita, kailangan you need to respect that. Tama po ba? Syempre, ang word of honor, kung ano yung sinabi mo, yun yung dapat na gagawin mo. Tama. So, early is the new on time. So, kailangan maging early ka. Always ask if unsure. Think abundantly. So, kailangan, ang thinking mo always abundant. Makapagalitan ka na. Hindi tama yung abundant, abundant. Abundant. Think abundantly. So, dito na tayo sa may lips. Lead with accountability. So, accountability. Ulit. Ano yan? Lead with accountability. Ay, integrity always. Integrity always. Siyempre, kailangan tayo mismo, meron tayong integrity. Kailangan pinoprotektahan natin yon. Siyempre, may mga tao na nagtitiwala sa atin. Kailangan be protected sa mga tao na nagtitiwala sa iyo na hindi mo pwedeng masira yung ganung situation ng tiwala sa iyo. For example, nagpadala tayo, tapos kailangan, i-code mo yun ha. Yan yung kailangan. Pero, Kaso, ikot pa. Grabe. Grabe. hindi yun integrity. Bad yun, bad. Bad Okay. integrity. Embrace humility. Ayun. Sa dulo na ako. Solution centered. So, kailangan meron kang solution. Yan lang po, mentor. Great lips. Siniba. Ngayon, sa akin po, sana yung great life so hindi lang po kayo. Actually, nasa GC po natin yung nasa secret group. Yung project page, meron doon, nandun na po yun. And para sa akin, kung kaya nyo po sana isabuhay siya everyday, kasi yun na po talaga ang magbabago na magiging results po nyo pag sinunod po natin yan. Great Kaya life. parang katulad kanina, di ba? Lahat gusto maging leader, lahat gusto maging top earner. Nang meron ng obligasyon tumayo kanina, walang gustong tumayo sa linya. That is the simple reason bakit ko konti ang nagiging successful. Kasi konti ang gusto mag-take ng responsibilities. But again, sa mundo natin, napakasimple lang. Yung nagbabayad, siya po ang sinusolve ang problema. Yung binabayaran, siya po ang nagsusolve ng problema. Parang ganito. Nagbabayad tayo sa taxi driver kasi sinusolve nila problema natin from point A to point B. Natin nila tayo para mas mabilis, kaya tayo nagbabayad. Tayo, si taxi driver naman, since tayo ang sinusolve problema natin, tayo ang nagbabayad sa kanya. Parang ganito. Pag nakakita kayong sirang inodoro, sa paningin ng normal na tao, problema tawag doon. Sa tubero, ang tawag doon, opportunity. Pera. Di ba? Nakikita pag may sirang inodoro, para sa tubero, pera to. Pero sa tao na hindi naman tubero, para sa kanila, problema to. And basically sa atin po, dapat we need to be good on problem solving. Kaya kung mas marami kayong pinagdadaanan sa buhay, be happy about it. Kasi yan din ang magiging problema ng mga magiging downline nyo sa inyo. Then kung matututo ka na sa problemang yan, malalaman mo na kung paano siya solusyonan, everything will be smooth. Kaya pinakasimple head-on. Kung ano ang problema pinagdadaanan mo sa network ng head-on, harapin nyo, matututo kayo. Pinakasimple na nga lang, may hack na nga kayo. Anong hack? Magtanong ka sa upline mo kung ano ang solusyon doon. Kasi para ako, I could proudly say na kahit anong problema sa networking, alam ko solusyon. Imagine mo, 21 years na ako sa ganitong industry. Ang problema pa ulit-ulit lang naman. Paano nagiging mahirap solusyonan ang problema pag hindi ka sumusunod?
In-advise na nga ng upline, yung pag-uwi mo, ang gagawin mo pa rin yung gusto mo, that's the problem, kaya ka nahihirapan. Pero kung sa iisipin, madali lang gawin ang solusyon sa lahat. Okay, ngayon, kung first timer kayo, kami member nyo lang, anong unang skills na dapat marunong kayo? 5 fingers. 5 fingers, ilalim na nun. Kasi alam mo na. Prospecting. Ano yan? Matuto lang kayo Suspect. prospect. Saan kayo pwede mag-prospecting? FB, TikTok. Sa buhay. Pwede kang mag-online. Pwede kang mag-offline. Dito muna tayo sa offline. Offline, madali lang siya. Once na meron kayong script. Ilan lang naman ang tao? Babae, lalaki. Higit na. Pero pareho na rin yan, babae o lalaki yan. Sunod, matanda, bata. In short, kung konti lang ang tao, kung may script ka sa bawat isang tao, madali mong i-approach. Tandaan mo, ang exam na nag-aaral tayo, mahirap mag-exam, natatakot ka pag hindi ka nakapag-aral. Pero pag ready ka sa exam, excited ka mag-exam. Ako dati naalala ko, pag may exam at hindi ako napag-aaral, lahat ng dasal gagawin ko. Lord, sana umulan na malakas. Kasi yung school ko po, subdivision. In short, yung teacher ko maglalakad pa papasok ng subdivision. Eh pag umulan, wala naman kasi silang sasakyan. Ano mangyayari? Hindi makakapasok basta-basta yung teacher ko. Kaya ang wish ko, umulan or sana mabangga yung jeep ni madam. Yan ang dasal kapag ka nag-aaral. Pero pag nakapag-aaral naman ako, sana mag-exam na, baka makalimutan ko. The same with you, if you're not going to do your assignment, sa pag-network, hindi ka excited mag-network. Pero pag marunong ka ng mga dapat mong gawin, you will be excited. Anong, sabi ko nga, makakita ka ng matanda, anong approach? Tita, tito, gusto niyo po ba? Lalo na pag, example, matanda, medyo kakaiba lakad, alam mo nang may nararamdaman. Medyo may namamanas-manas sa kamay. Alam mo nang may, kadalasan naman, pag mga 50 or 40 pataas, may mga nararamdaman. Kasi ngayon pa nga lang, may mga 8 years old, high blood na eh. Tama. Ang tanong ko, tita, tito, meron po ba kayong tinitake na mga maintenance? Gusto niyo po bang mabawasan? In short, ang itatanong ko, ang sagot sa akin lahat, yes. Hindi ako magtatanong ang sasagutin mo ako ng no. Pag makakatandaan ng tanong, tita, tito, meron po ba kayong maintenance? Gusto niyo po ba dumating ang time, mas maliit na po ang babayaran niyo sa maintenance niyo? Or baka pagdating po ng oras, hindi ka na po umiinom ng gamot. Anong kadalasan sasabihin? Paano yan? Dahil doon mo na papasukin, kung marunong ka mag-explain ng produkto, explain product sa atin. Bakit importante ang food supplement? Gaano nakakatulong ang food supplement sa katawan? Pag sinabing hindi nakakagaling ang supplement, kaya lang tandaan, saan ba galing ang gamot? May idea po ba kayo saan galing ang mga gamot? Galing sa halaman. Saan ba galing ang mga supplements? Sa halaman. Alam mo natin. Nagkataon lang sa batas lang natin, hindi pwede mag-claim na nakakapagpagaling once na nakakategory ka as food supplement. Pero hindi po totoong hindi siya nakakapagpagaling kasi anong tawag pag kumakain tayo ng masustansya pagkain? Di ba nagiging healthy din tayo? In short, hindi ko masyadong i-discuss. Ito, dadaanan ko lang kasi magiging napakadami ng pag-uusapan natin kung i-discuss ko po siya isa-isa. Kaya even to be good sa products, dapat kahit pa paano kabisado nyo. Paano nyo makakabisado ang product? Simple lang, pag wala kang magawa, makinig po kayo ng mga product din. Gawin nyo pong music ang seminars natin para mas mabilis kayong matuto. Kesa nakikinig ka ng mga music, ano matututunan mo? Lalo pa ang music ngayon, mas madalas, mini-maintain ang tao sa low vibration. Mas, unlike yung music before, na ang tao mas lalong nanggigigil, mas lalong lumalabas yung talent mo. Right now, pag nakikinig kayo ng love song, masarap ba sa pakiramdam? Anong yes? Ano ba? No. Malabo maging productive ang in love. Unless na in love ka sa business natin, yan ibang usapan yan. Pero pag in love kasi isang tao, eto ha, wala akong nakita, correct mo na lang if I'm wrong, nag-jowa na mag-haber. Wala akong nakita magandang nangyari. Tama talaga. Tama. Okay. Ngayon, balik tayo muna dito. Now, para sa akin, kung gusto niyo po maging part ng tinatawag na cream of the crop,
Kasi may nagsabi nga sa akin, si kanina may sinabi mo madali maging top earner, ba't ko konti? Sabi ko, kung konti lang naman kasi ang willing gawin yung dapat gawin. Pero hindi ibig sabihin, hindi nyo kayang gawin kung ano ang ginagawa ng top earner. Kasi wala naman kami. Sabi ko nga sa kanya, ako para tingnan mo, sobrang bang hirap ng pinagdaanan ko sa buhay? Hindi. Umahata ako, nagpapala ako ng Dota. Gabi-gabi naman ako gumigimik. Nakakalaro ako ng Dota. Nanonood ako ng Naruto. Ang dami ko pa rin naman ginagawang hindi tungkol sa network, but still, nagawa ko kasi alam ko pa paano siya i-consistent. At alam ko rin kung ano yung dapat at ano yung hindi. Kaya tip ko sa inyo kung gusto nyo maging taon nyo ang 2025. Gawin yung music ang lahat ng seminar ng networking. Naglilinis ka ng apartment mo, ng hub mo, ng condo mo. Music, pakinggan mo yung gusto mong matutunan na pakinggan mo. Para doon ka maging magaling, uulitin ko. Kaya hindi ka magaling sa isang bagay kasi hindi mo lang siya madalas. Example sa lalaki, di ba? Kadalasan ng lalaki, kanan marunong, kaliwa hindi, unless nakalawete ka. Pero para matuto ka sa kaliwa, tumira ka ng tumira ng kaliwa, darating ang time, kaya mo na. Kaya mo lang naman siyang ulit-ulit sa yan. Okay, ngayon, number 1, matuto sa products, madaanan yung produkto. Lahat ng products sa atin, as long as kaya nyo matutunan much better. Approach ng matanda tungkol sa supplements. Anong approach pag may nakita kang naka-uniform eh? Nagtimba, kakipsaan. Ay ma'am, swerte niyo naman po, may trabaho na kayo. Siguro ang dami niyo na pong ipon. Anong sagot? Wala nga eh. Di ba parang yung mga kuryente, pag i-try nyo sa mall, i-approach yung parang yung mga kuryente hindi mo maintindihan eh. Eh ma'am, baka gusto niyo po ng dagdag na pagkakitaan, mayroon po akong i-offer sa inyo na pwede niyo po itong gawin kung kailan kayo available. Sino ang aayaw na gagawin mo ang isang bagay kung kailan ka available? Ibig sabihin, hindi mo siya tatanggalan ng opportunity, hindi mo siya tatanggalan ng pinagkakakitaan. Dagdagan mo lang. Sino aayaw ng dagdag? Estudyante. Baka gusto nyo na pagkakitaan yung mga post nyo. Habang nagpo-post ka, kumikita ka. Gusto mo ba yun? Kung kayo ang estudyante, tanungin ka ng gano'n, anong sagot? Yes. Kasi nagpo-post na rin naman ako na hindi ako kumikita. Tapos magpo-post ako, nakikita ko, ano ba yan? Nagigets niyo, ang daming way ng approach sa kahit kanino tao. Example, kahit kalokohan na tanong. Oo, example, may nakita ang babae. Miss, tingin mo yan. Tingin. Bakla hindi. Diba natawa? Hindi, ginajoke ka lang namin. Nag-aanap kasi kami ng kakausapin. Meron kaming ino-offer ng business. Baka pwede ka, gusto mo pakinggan. Mga 5 minutes lang to. Okay lang ba sa'yo? Sino tatanggil 5 minutes? Pag nakaupo ka naman dyan, hindi ka naman orasan. 5 minutes na 5 minutes. Wala ka na. Galing na naman yung pagkukwento. Tuloy-tuloy na yan. Ang daming klaseng approach. Kahit anong klaseng approach. Nakita mo lang, kausapin mo, yun lang. Eh, ang marami sa Pilipino, libreng oras. Yun ang difference pag ibang bansa. Pag nag-network ka sa ibang bansa, pag mag-meet ka, talagang isiset nila yung oras na i-meet ka kasi talaga naka-schedule na lahat. Sa atin kasi marami pa rin sa atin na inuubos maghapon yung oras kasi walang ginagawa. Eh, hindi nyo ba naiisip dito pa lang sa video? Nasubukan nyo ng recruiting yung kasabayan nyo sa elevator? Minsan hindi nga alam kung anong kumpanya natin. Sa galeriya, subukan ang daming tao lalo sa galeriya sa may NBI. Ang daming tao dyan. Dito sa may harapan ng ADB, sa yung sakayan ng mga van. O imagine mo araw-araw pag pumupunta dito, yung mga dinadaanan mo, nire-record mo isa-isa. May mawawala ba sa'yo? Wala kasi dumadaan ka rin naman mo. Ako dati tuwan-tuwa ako pag nagbabiyahe ako from Bicol to Naga, Legazpi to Naga. Kasi 2 hours yun eh. Legazpi to Naga, Naga to Legazpi. Kasi lagi pag humahata ako doon, nire-record ko yung katabi ko. Tapos nilalakasan ko ang boses ko sa loob ng van. Walang magagawa yung katabi ko, hindi yan bababa. Nung busy na sa pamasahe nila, bahid na sila eh. Isipin mo 1 oras, 2 oras ka, buhay lang kang magsalita. Record talaga yun. 2 marirecord ko yung papunta. Ano? Iba pa yung re-recruiting ko during mismo dun sa lugar na yun. Yan yung offline base namin.
Kaya kung isasabay niyo to, sino pwede niyo marketing yung binibilan niyo ng isda, binibilan niyo ng karne, sa palengke. Bilan mo lahat ng binibilan ng karne araw-araw, iba-iba rin-rekotin mo. Di mo, dala ka ng kape. Dala ka lang ng kape, hawak mo lang. Kausap mo nga lang yung, magkano po ang karne? Okay, magkano po ang ulo? Okay, magkano po? Ano po yung hawak mo? Ay, hindi, kape po ito. Baka gusto niyo, bilhin mo. Di ba? Makakirisk kahit hawak mo lang lagi. Ano ba yung taong yun, ba't lagi niya yung hawak? Magiging creative ka na, magkakaroon ka lang ng tinatawag na opening sa conversation. Para hindi po kayo kabahan, meron ka ng script. Ano yung sunod-sunod mong sasabihin? Kasi pag wala, mabablanko ka talaga. Kung meron ka ng pasunod-sunod, di mas maganda. What if naglangko ka, binasa mo, kahit basahin mo sa harapan. Bago pa lang kasi ako ito. Pabasa ka ito. Diba? Matatawa siya sa'yo. Kabahan mo kasi ang ganda-ganda mo eh. Kasi pogi-pogi mo eh. Diba? Walang ano, dire-diretso. Hanggang normal po yung kakabahan. Bilang tao ang isang bagay na una mong gagawin, kakabahan ka. Nung first kiss nyo, kinakabahan kayo? Nung inulit-ulit mo. Hindi na. Diba? Ganun po siya kasi. Clear? Okay. Ngayon, online. Hindi ko na mapatagalin. Online. Saan ka pwede mag-invite? Facebook, TikTok, dating app. Ang daming pwede kang pumunta. The same lang din naman ang approach. Bala ko mag-trigger ng curiosity. Pinakasimple kung gusto mong approach mo, yung tinatawag na sniper approach, tingnan mo muna yung profile kung nakikita. Kung hindi, kaya yun ang problema natin sa ngayon kasi naka-lock profile na. Kaya ang technique dapat marami kang iba't ibang source ng pagpuprospect. Hindi dapat laging isa. Ako, 2006, nagbo-boosting na po ako. Naniniwala ba kayo? Plastic. May boosting na ba 2006? Ang boosting ko po noon, may flyers. Namimili ako ng flyers sa kalsada. Sabi ko, ba't ako namimili, pinapahirapan ko sarili ko? May mga jeep kami. Ang ginawa ko, yung jeep namin, diba? Ito yung driver. Ito yung likod. Nasusundan nyo, dito yung pasayarong dalawa, tama? Nilagyan ko dyan ng get one. Nandyan yung flyers na kalagay. Kaya, meron kaming 6 na jeep. Hindi meron akong 6 na jeep na nag-iikot. Nagpa-flyers. Ngayon, bibigyan ko yun paano paggamit ng tamang oras. Kasi ang schedule ko that time, nag-start ako ng 10 a.m. to 4 p.m. Latag niyan presentation every hour. Nakaka-6 presentation ako niya na sets. Ibig sabihin, 6 na beses akong nag-peak present. 10 to 11, 11 to 12, 12 to 1, blah blah blah. Ngayon, isang space, bago tayo tumawid dun sa flyer dapat magaling kayo magsolusyon ng problema na hindi na nauulit. Unang problema ko dito, nai-Indian ako. Kamiting ko siya example, 10 a.m. to 11 a.m. Pag hindi siya dumating, sayang oras ko. Anong una ko naging solusyon? Nagdadala kong libro. Para pag may prospect ako, habang hindi pa dumarating, nagbabasa ko ng libro. Hindi man siya dumating, nakapagbasa ako ng libro. Kaya lang sabi ko, sayang pa rin. Kaya sinumunod, ang solusyon ko, 2-3 prospect ko, pinagsasabay-sabay ko sa isang oras. Eto mamaya, pwede po kayo magtanong ha. Pwede ko kayong bago tayo tumawid ng isang topic, pwede po kayo mag-raise ng hand kung meron kayong hindi naiintindihan para ma-explain ko mabuti. Okay? Ngayon, example 10 to 11. Ang inimit ko dyan, nakamiting ko, hindi po isang tao, mga 3. Para ma-engine man ako ng isa, may chance pa ako dun sa 2. Ngayon, ang sunod ng problema, what if pinipresentan mo na siya? Dumating na yung isa, nag-text, Sir, nandito na, food court lang po ako nag-present dati kasi wala po akong pangpakain. At sa food court, hindi ka halata na hindi mo pinapakain yung prospect mo sa dami ng tao. Pipresentan ko. Dumating yung isang prospect, nag-text, Sir, nandito na po ako, blah blah blah. Titingnan ko yung text. Potential na itong kausap ko.
pag sinama ko ulit siya, baka magsimula na naman sa umpisa, or baka kung hindi siya maganda kausap, madadama ito. Kung potential to, titingnan ko muna yung ka-text ko. Ikaw ba yung nakapula? Sabi niya, opo, nakita ko yung itsura, mukhang mahirap. Hindi ko nare-replyan, bahala ka, diretso na ako dito. Hindi ko niya kilala, ako kilala ko to. Ako po ang nangre-reject. Kasi ang sakit ang nare-reject eh, kaya sabi ko, di na niya kausap pa at least. Pero what if medyo potential? Ramdam din naman yung taong potential eh. I'm sure marunong naman kayo tumingin din na itsura pa lang medyo pwede itong yumaman. Itsura pa lang, baka nakawin pa nito cellphone ko. Ngayon, kung medyo potential, isasabay ko siya. Tara, sabay ka na, makinig ka na lang muna, tapos mamaya habulin ko na lang. In short, ganun ako mag-present. Lahat ng problema, sinusolusyonan ko. Okay pa magkaroon ka ng problema isang beses, magdalaw, magtatlo, mag-apat, ikaw na may problema niyan kung paulit-ulit yung problema mo. Ngayon, 4 p.m. hanggang 8 p.m. nagpa-flyers po ako niyan sa kalsada. Namimigay ako ng flyers. Nung nagbo-boosting na ako sa jeep, ilan ang nasave ko? First. Ito yung nasave ko, tama? Sa mga taong hindi yayaman, since nasave mo na to, anong gagawin mo dito? Nunood lang. Pahinga. Liwaliw. Ako, anong ginawa ko? OPP. Pinuno ko pa rin po to ng presentation. At least hindi na ako namimigay ng flyers. Puno ko to ng presentation. This is the problem also sa mga naglalabas ng results. Bumili ka ng bagong cellphone kasi para lalo marami kang makausap. Nag-hub ka para mas marami kang makausap, hindi para maging tambayan ng hub. Maghapon nag-online ka, tapos wala kang kausap ni isa, anong pinagagawa mo? Yun ang nagiging, kasi common mistakes natin. Ang mayaman, bumibili ng results para lalo magpasok ng pera. Example, yung mga sobrang yayaman, bumibili ng private plane. Bumibili sila ng private plane para makarating sila ng mabilis sa pupuntahan nila kasi marami silang trabaho. Tayo, bumibili ng results kasi tatabi sa resulta at magpapapicture at akala natin yayaman na tayo. Hindi po dapat ganoon. Dapat kaya nga nagkakaroon ng results para mas lalo kang maging productive. Haber mo, kasamahan mo sa hub, isang buwan na hindi pa marunong mag-present, ay naku, ang laking problema mo yan. Tanong, ang pag-present po ba? Diretsuhan tayo. Baka pwede naman i-silent mode mo yung phone mo. Okay. Okay. Pa-silent mode na po lahat ng phone para hindi na po maulit. Okay? Uy, nahanap niyo na ba kung sino may ari yan? Yun. Okay, nasaan na tayo ulit? Private plane. Dapat, kaya nasa inyo. Dapat natututo na po yan agad mag-present. Wala pang isang buwan. Pero hindi nyo, habal nyo na yan, isang buwan na hindi pa matututo, ikaw lang ang may proof dyan. Nai-gets po ninyo? Yes. Okay. Ngayon, dito sa akin, dito na po ako umiikot niya. Nung nagsisimula ako, literal po, 8 p.m., anong sunod kong ginagawa? Leaders banding na po ako niyan. Nagiinom, gumigimik, lumalabas. Pero sino ang kasama ko? Downlines pa rin. Anong pinag-uusapan namin? Network pa rin. Doon umiikot buhay ko taon. Nagbago ako dati nung tinanggal ko to, nung nai-invite na po ako out of town. Kasi tuwing nai-invite po ako out of town, meron po ako mga attendees, mga 20, 30, 40. Kaya doon na po ako lalong dumadaming nakakausap ko na nagiging productive. In short, kung nagpapalit ka ng gagawin, hindi sa wala kang gagawin, kundi mas marami kang magagawa. Clear po ba? Yes. Okay. Marunong na mag-prospect? Question about prospecting. Pwede kayong mag-boosting, pwedeng mag-online, any approach, madami. Pinakasimple. Ako, I could honest tell you na syempre hindi naman po ako ganun nakagaling mag-prospecting sa online kasi hindi ko po talaga siya ginagawa.
Pinakamaganda, hanapin nyo kung sino ang nasa community natin na nakikita nyo na ang daming prospect, ang daming kausap, doon po kayo magtanong. Pinakasimple, tanongin nyo anong ginagawa niya, saan siya nagpo-prospecting, paano niya ginagawa, at ano yung araw-araw na routine niya, then after nang gawin mo. Anong second na magiging talent nyo? Present. Una, maging magaling muna kayo magtanong. Kasi hindi po lahat ng tao, kahit tanongin nyo, tuturo sa inyo lahat. Kaya minsan ako dati, pag humihingi ako ng mga strategy, pinapainom ko. Kasi medyo dumudulas ang dila ko pag medyo lasing na. Kaya kayo, depende po kung paano, kung anong hilig ng hihingian nyo. Kasi kayo may kailangan eh. Hindi ikaw dapat ang may gagawin dun sa taong yon. Huwag nyo pong isipin na target, nagtatanong ako, dapat turuan mo ko lahat. Hindi po gano'n ang buhay. Kung pinaghirapan niya yung bago siya matuto, hindi rin niya rin basta-basta ituturo yan agad-agad. Kaya you need to be good on how to ask a favor and how to ask a question. Example, mahilig sa aso, kasi yan doon pa hihingi. Hindi, regaluhan mo ng dog food, dala-dala po, may dog food ka na. Doon pa lang, good vibes na yun sa'yo. Kumusta yung aso? Pag-usapan mo muna yung hilig niya, bago yung hilig mo. Di ba, pag pinag-usapan ng hilig niya, lalong masaya na yan, magaan na yan, then saka mo tatanungin na yung gusto mong mga matutunan. Clear po ba tayo? Yes. Okay. Dinilis ko pala lang. Sorry. Prospect. Anong sunod? Marunong ang prospect, marunong ang invite. Anong dapat? Present. Marunong. Pag nag-present naman po kayo, pakiramdaman nyo minsan kausap nyo. Hindi naman po pwede, lahat na lang i-discuss mo. Minsan ang pinaka-importante nga lang dyan, kasi sa totoo lang, nung napresentan tayo lahat ng una, dalawa lang naman ang intindihan natin. Magbabayad ka, yayaman ka. Wala ka naman naiintindihan na, yung mga bilog-bilog, yung left right na yan. Ang gulo-gulo niyan eh, hirap niyan intindihin eh. Kasi lang, the simpler, the better. Mas marami kang dinidiscuss, mas lalong masakit sa ulo, mas lalong hindi yan magjo-joy. Mas simple, mas okay. Clear? Yes. Okay. Ano yung, may nagsabi sa akin, abay, ang problema kasi sa company natin, nakakaanggulo na. Hindi ko na alam, ang daming ipipresent. Sabi ko, ba't ka kasi ipipresent lahat? Mamili ka ng trip mo, di lang ipresent mo. Ikaw nagpapakomplikado sa kausap mo. Kung gusto mong supplement, i-supplement na. Kung gusto mong insurance, insurance na. Kung ano yung gusto mo, yun lang yung galingan mo. Hindi mo kailangan maging magaling agad-agad sa lahat. Clear po ba tayo? Yes. Sa pag-present, pinakasimple, masagot nyo lang lahat ng tanong nila. At ang tanong sa networking, paulit lang. Clear po ba? Yes. May kumikita dyan, nasa taas. I-discuss ko ba yun para mapapahaba tayo ng sobra? May tanong pa ba kayo tungkol sa mga objection ng question? Ng mga negative na na-encounter nyo? I will give you the floor kung may tanong pa po kayo currently right now. Kung may tanong pa, kung wala, moving forward tayo. Okay, wala. Ngayon, napresentan mo na. Dapat isa pong ma-develop nyo. Marunong po kayo mag-monitor. Ako, lahat ng pinipresentan ko dati, nakalisa sa akin. Parang ganito yan eh. My name, kung nakapag-echo, dinidiscuss ko yan. Tapos, kung ano yung hilig. Paano mo malalaman kung anong hilig ng kausap mo? I-present ka, ito po, meron po tayong white type pampaputi. Ito, pampaputi yan. Alam mo, ang hilig niya. Beauty products. I-present ka, huwag na yung produkto, gusto ko lang yumaman. Paano ba yayaman? You need to be sensitive sa kausap mo para dun na kayo mag-goodwill na pag-uusapan nyo. Ngayon, example, etong hilig kasi nila to, ito yung way mo minsan para Close follow din. up. Okay. Sabihin natin si Anong gusto Alex. Pag na-echo, ito po pala isa. Na-echo. Tapos, yan pa yung hilig. Ngayon, si Alex, may check, na-echo, check, na-echo. Di mas malaki yung chance ang sasali. Si Pedro,
na echo, hindi pa na neko. Di alam mo sa susunod, pwede mo siyang balikan na umatin siya ng neko. Isa pa, hindi sa akin uso na sumusunod ako sa seminar. Ito nangyayari sa atin. Pero i-presentan mo si Alex. May special example. Currently right now, ano meron? Meet your Meet your future. future, tama? Yes. Ngayon, what if si Alex hindi pwede? Kasi Ngayon. OFW siya, or empleyado siya, hindi siya pwedeng 10 p.m. Sabi niya, pwede ako 12. Normal na distributor, anong sasabihin? Sige, attend ka na lang sa susunod. Ako, anong gagawin ko? Sige Alex, mag-meet tayo ng 12, i-discuss ko sa'yo kung ano yung Pinag-usapan. meet your future. Bakit kailangan ko nang i-discuss agad kay Alex? Kasi sa susunod wala na excitement. Di ba gusto mong kumita ng mabilis? Yes. Dahil kung gusto mong kumita ng mabilis, bakit mo pinapatagal yung trabaho mo? Sunod yung question, hindi ako marunong mag-present. Kaya nga pag-aaralan mo. Dapat lahat ng pwede mong i-discuss, huwag mo nang patagalin, i-diretso mo na sa kanya. Clear po ba? Yes. Okay. Paano ikaw mag-close deal? Ang tao, eto pang pataas po ng close deal yun, hindi ko na maalala yung lahat. Number one, you should learn to use their name. At ang gagamitin, pag may kausap ko kayong tao, gamitin mo kung ano yung name na tinatawag sa kanya ng close sa kanya. Parang ganito magtanong, bro, anong pangalan mo? Joel. Anong tawag sa'yo ng mga close mo or mga close friend mo? Ano yan? Part? Part? Ano yan? Part. Kasi networker ka, hindi pang networker na ano. Yung Nickname. close mo, kaibigan mo. Palayaw. Nickname mo. Ano yan? Joey. Jomel. Ano pangalan mo na sinanggot mo? Joel. Jomel. Ang bihira naman. Okay, alam mo, si Jomel. Since Jomel talaga ang tawag sa kanya, lagi ko nang gagamitin sa usap. Ito, tinatanong ko ito umpisa pa lang. Ay sir, ma'am, ano pong ano nyo ninyo? Ano pong nickname nyo para medyo mas komportable po tayo magkwentuhan? Kasi pag ginagamit ko yung Jomel, kung Jomel ang tawag sa kanya ng close friend niya, ang mafe-feel niya, close ka lang. Kasi tinatawag ko siya ng ginagamit ng mga taong Nickname. close sa kanya. Yung pa lang isang napakalaking pogi points na yan. Kung matututo din po kayo mag-touch, pero i-avoid nyo lang po ng konti, kung binata ka at dalaga at single, huwag naman touch ka ng touch. Pero kung medyo mga matanda, yung tita-tita, tito-tito, pwede kang, ikaw naman, yung mga ganyan. Mas nagiging close kayo lang. Lalo pa pag mapapatawa mo. Kaya pinaka-importante sa una, mapatawa nyo talaga. Kaya nasa sa inyo na yan. Isa pa, bumati kayo ng something na maganda sa kanya. Yung totoo pong maganda, ha? Huwag mo ganda-ganda ng makeup mo, gusto mong pangit-pangit. Maghanap ka ng maganda, pero kasi hindi naman walang maganda sa isang tao eh. Depende sa suot niya, depende sa lugar kung nasa bahay ka nila. Maghanap ka ng something na nagandahan ka, at doon mo batiin. Sige? Use their name. Second, use always the word imagine. Imagine. Imagine mo po, madarating ang time. Magbabago buhay mo. Imagine mo darating ang time, bayad ka na sa lahat ng utang. Imagine mo na darating ang time, hindi mo na kailangan magtrabaho sa ibang bansa para lang kumita ng kinikita mo. Pag ginagamit mo yung word na imagine, pati yung kausap mo mismo, clear? Imagine. Ito isa pang gustong-gusto ng word ng tao. Diba maraming iba? Ba't ka bumili ng electric fan? May libreng payong. Pero hindi mo naman kailangan yung electric fan. Diba kahit may payong, hindi mo rin kailangan. Pero free. Kasi ang tao, we always want to win. Ibig sabihin, example, bumili ka sa palengke ng tsinelas. Humingi ka ng tawad, hindi ka pinatawad. Bumili ka sa isang tindahan, humingi ka ng tawad, pinatawad ka ng piso.
Ang diferensya piso, pero yung pakiramdam mo, ibang pakiramdam mo sa pinatawad ka. Kasi ang pakiramdam mo, nanalo ka. Napagbigyan ka. Kaya dapat ang prospect mo, lagi yung pagbigyan kung ano ang gusto nila. Humingi ng discount, discount mo na kung paano ka gumawa ng discount. Pwede mo naman, kung kikita ka ng 3,000, ano ba naman yung 500 discount? Malaki ang factor pag ang tao, nakikita nila ng, oh wow, may benefit kang ganito. You should learn to use this. Kasi ito yung ginagamit sa atin paulit-ulit ng malalaking negosyante. Naka-experience na kayo na discount. 50% discount. Pag sa malayo. Pag tinitigan ng mabuti, may nakasulat, up to. Pagpasok mo sa tindahan, hinahanap ko yung 50%, halos wala kang makita. Lahat nandun 10%, 20%. Kaya lang nandun ka na sa loob. Depende na lang sa galing ng sales, ng kumakausap. Ako dati nung nasa US kami, tuwan-tuwa ako pag pumupunta kami ng outlet, lalo pag nakakapag-meet akong Pilipino. Kasi Pilipino ka, Pilipino ka rin. Kami, ang gaan bumili. Bili ako dito. Minsan bibili ka ng konti-konti previous. Ang sarap sa pakiramdam. Yearly ako pumupunta dun sa outlet sa US. Sabi ko, parang doon punta namin, naging sale. Sabi ko, ano kaya kung talaga Itong pinag-aralan ko na po, kada tindahan pala, meron sila mga 5 nationalities. Ihaharap sa'yo kung ano ang nationality mo. Tingnan nyo inabot niyo pa ba yung Power Ranger? Batman? Anong pansin nyo sa kanila? Ibang kulay. Iba't ibang kulay? Oo, nandun. Iba't Pero, ibang lahi. Iba-ibang lahi. May Negro. May Asia, may Chinese. May Amerikano. Doon pala sa tindahan na yun, kung Chinese ka, iharap sa Chinese din. Kung taga Brazil ka, iharap sa Brazilian din. In short, ang tawag po doon, you have something in common. Much. Na the moment, yung rapport mo, the moment you have something in common, mas tumataas ang average ng pagpo-close deal nyo. Kaya kung ang kausap nyo tambay, maging tambay na rin. Dawi pa, paano ka makipagkwentuhan? Hindi po pwede. Tambay kausap mo, in-English mo ng mga English ng call center. Hindi yan, sasali lalo. Ang hirap naman dito, mag-i-English pala ako. Do you get the point? Na ang bottom line, you need to be relatable. Lalo pa sa panahon ngayon po sa social media. Hindi po nakakabaliw yung resultang sobrang taas. Mas nakakabaliw na masyal po ako kasi nakatipid ako ng ganito. Mas nakiklik po yan. Kesa na masyal po ako sa pinakamahal na ganito. Medyo umay po ngayon sa social media pag mga gano'n na dating. Kaya nga you could post ka ng tuyo. Ang sarap talaga ng tuyo. Hindi ko maintindihan paano naging pangmahirap to. Ang mahal ng kilo. Magkano ang kilo ng tuyo? Di ba ang mahal? Paano mo nasabing pagkain ng mahirap ang tuyo? Okay, ngayon, dito sa akin, isa pa pong maganda na matutunan nyo, maliban ito, try to imagine this. Damihan yung kausap nyo. Ilista nyo lahat isa-isa. Gusto nyo maubos lahat ng nilista nyo? Yes. Okay. Ano yan? Okay na. Okay na. Okay, ngayon, ito ako pag gusto ko na po mag-direct. Iipunin ko muna to kasi babalikan ko to lahat. Example, meron tayo mga 10 o 20 kausap. Ako pag nag-decide ako na gusto ko mag-direct, magda-direct ako. Ito lang tanong ko, napakasimple. Hindi natin si Sir. Sunod lang si Sir. Pogi. Napresentan ko na. Ang tanong ko na lang, Sir, paano tayo pwede magsama sa ganitong negosyo? Kahit anong klaseng sagot mo. Example, anong kadalasan sagot, Sir, pwede? Pag free time, hindi. Example, napresenta na kita. Ang tanong ko, paano ba tayo pwede magsama dito? Ano bang problema, Sir? Ba't ayaw mo pang sumali? Ba't hindi ka pa pwedeng sumali? Okay. Kulang. Ibig sabihin, gusto. Kasi kung ang sagot, ayaw, ay ba usapan yan? Ang sagot kulang eh. Di may, parang sinasabi niya, kung binsin mo pa ako, maglalabas na pera ko. Di ba hindi ka din na rin siya pinanggihan eh?
Anong sabi niya? Ito sunod kong tanong. Tanong na wali ako maihihindihan. Magkano po ba sir ang kaya mo? Ano mo tatanggihan? Sige sir, magkano po ang kaya mo sir? Okay, kalahati. Kalahati ng alin po sir na package? Kalahati ng 15,000. Okay, mag-compute na tayo. Kailangan na dito yung pagiging math. May 15,000. Ang kaya niya, 7.5. dinegative ako ng 8K. magkano ang direct referral? 3K. Dinegative na lang ako ng magkano pang ilang bangga? Kasi isa na lang. Parang mas relatable sa lahat. O, di magkano ang negative ko? Dito. Tama, di ba? 3.5? Ngayon, babalikan mo ito lahat. Ito, pwede ko naman itong hilitan si sir. Nasabihin ko sa kanya, sir, ganito na lang po. Lambing ko na lang din, tulungan na kita. Kasi nakita kong potential ka. Importante pa rin po ang bagsak. Huwag niyong ano yun na, pinangutang na kita, umayos ka. Hindi ganun eh. Ganda mo pa rin na, sir. Nakita ko po kasi potential kayo. Willing naman kayo talagang gawin itong negosyo, lalo na alam ko po yung kwento ng buhay nyo. Tulungan na lang kita, sir. Okay lang po ba, sir? Abonohan ko na yung kulang mo. Papayag hindi. Payag. Ngayon, pag sabi niya papayag, ang sunod mo, sir, pero lambing ko na lang po para wala ka na rin utang sa akin. Kasi at least alam ko mahirap yung magkaroon ng utang na loob. Kukuha na lang sir ng 2 policy sa'yo para wala ka ng utang. Magkano ang policy? 3.2. Tuwa na lang natin kasi member. Di bawi pa rin siya, tama? Sold na siya dito. Wala siyang nilabas. Ngayon, babalikan ko lahat. Ang bayad ng 3. Alex, good news. Importante yung meron ka agad. Alex, may good news ako sa iyo. Huwag mong ibagsak lahat. Alex, may good news ako. May spill over ako. Ganyan-ganyan. Pangit. Pangit pag, ano agad? Maganda yung Intense. dinadahanan. Alex, may good news ako sa iyo. Pwede ba akong tumawag? Pwede ba kang Diba? Tapos nag-text si Alex, okay! Huwag ka agad magre-reply. Patagalin mga 10 minutes to 15 minutes para hindi naman halatang agresibo ka masyado. Kahit gigil na ka na, wag! Ang tawag doon, demonstration of higher value. Pinapakita mo na high value ka kaya hindi ka agad nag-text. Ngayon, pagka, ano mo na, example, tumawag ka na, Alex, pasensya ka na, hindi ako agad nakatawag kasi may isa pa akong kausap. Na yung kausap ko rin kasi ito talagang gusto na ito yung business. Or kung meron kang alam na kwento. Na example, yung Crosslink may nag-join kasi may nag-join na naman sa community natin, kababayan lang pa rin na ganito ang background. Hindi ka pa rin naman nagsisinungaling, ginamit mo lang yung resulta ng iba. Okay, ngayon, Alex, ganito. Naalala mo, Lex, yung pinento ko sa'yo na kailangan mo ng left and right, tapos pwede ka nang kumita ng malaki. Ngayon, good news ko sa'yo, Alex. Meron nag-join sa akin. Ano ang pangalan? Si Alex din pala. Hindi. Naguluhan ako eh. Ano pangalan mo sa? Aaron. Okay. Alex, may good news ako sa'yo. May nag-join. Grabe. Oo, talagang pinagtagnahan kayo. Kasi di ba, parang baterya 888. Di ba? Pareho ba yung 8? Okay. Tama ba yung Aaron 8? Oo, okay. Okay, ngayon. Ganito, si Sir Aaron kasi pare, na-join sa akin, Alex. Eh, si Aaron, grabe, ibang-iba yung commitment sa buhay. Diba, OFW ba? Hindi. OFW to si Aaron, na ang kagandahan dito, gusto talaga. In short, ibibida mo, itataas mo si Aaron, ha? Si Aaron, hindi yung prospect, hindi rin sarili mo, hindi si Aaron. Itong si Aaron na to, grabe, nagbayad na to. Ipapakita mo yung proof na nagbayad na, ito, nagbayad na, nag-pay na. Parang napaka-potential nito. Swerte mo kasi naalala lang kita. Naalala ko lang yung kwento mo at ikaw agad pumasok sa isip ko nung nag-join to si Aaron. Ngayon si Aaron kasi dapat i-encode ko na to bukas. Pero naalala lang kita, ilalagay ko to sa ilalim mo. Kung makakapag-join ka bukas, mauunahan mo to, ilalagay ko na agad to sa ilalim mo. Ang kagandahan dito, meron ka na agad kabila.
Yung kabila na lang ang tatrabahuhin mo. Okay ba sa'yo? Ito, Alex. Tandaan nyo, wala ka nang nilabas na pera. Ang in-offer mo na, Package. Si Aaron. tataas ang batting average ng mga close deal. Tapos na yung laban mo? Hindi pa. Hindi pa Pedro, nagpadala. may good news ako sa'yo. Pwede ka matawag. Nag-text si Pedro, ano yun? Anong gagawin mo? 10 minutes. Okay. Wow! Mag-reply. Relax. Hindi niyo napapansin pag mas nangangailangan ka ng pera, mas lalong ang hirap magpa-join. Kung kailan ka gipit na gipit, parang lalong lumalayo ang pera sa'yo. Kasi pag gipit ka, nandun ka sa low vibratory level. Everything is energy, everything is vibration. Diniscuss namin sa science, sa physics na lahat nagbabibrate. Hindi ka pwedeng lapitan ng pera kasi ang pera is positive energy to kung nandun ka sa low vibratory level. Clear po ba? Yes. Okay. Ngayon, hindi niyo ba napapansin? Yung Facebook, pag nire-report mo ang mga scam, yung mga nangungopya ng itsura, ano ba tawag sa kanya? Poser. Poser. Tinatanggal pa ba ni Facebook? Hindi na. Tingin niyo, bakit hindi? What if kaya hindi niya tinatanggal para maobliga tayo lahat magkaroon ng blue check? Eh, pag lahat Para may maging blue check, may money verified. tayo lahat. Hindi pa rin ba kayo nagtataka ngayon bakit puro na lang akap, 4 piece? Oo nga. Lahat ng budget ngayon napupunta sa pinamimigay. Tingin niyo bakit? Yung mga nagtatrabaho, walang nakakuha. Yung mga tambay, ang astig nyo. Di ba? Parang, anong sinasabi? Maging Tambay. tambay na tayo lahat. Wag ganun. Kasi pag tambay ka, kontrolado ka. Wala kang sariling desisyon. Kaya umaasa ka. Kaya you should learn to have your own. Hindi ka dapat umaasa kahit kanino kasi doon ka mas lalong magiging successful sa life. Mas natututo kang hindi umaasa sa upline mo, much better. Pag may mga problema, natututo ka mag-solve, much better. Ngayon, balik tayo kay Pedro. Same. Pedro, good news, napakaswerte mo, bla bla bla. Ito yung left, ito yung right. Pero bibigay ko na sa'yo si Aaron sa kabila mo. Okay ba sa'yo yun? Di ba mataas ang pogi points? Hindi pa tapos sumagot si Pedro, but wait! There's more. Ibibigay ko pa sa'yo si Alex. Diba? Ito si Aaron. Ito si Alex. Kaya nga dito sa ganitong sitwasyon, medyo malas-malas yung nauna. Kasi sa encoding siya ang huli. Diba? Hanggang itutuhog ng itutuhog yan. Gaano kadami na? Kaya para kang magtatanim ng maraming prospect, tapos maabalikan mo agad ng isang tuhog, paano kung maraming pangdamo yan? Yes. Paano kung monthly mo yung Kaya dyan ako dati umuulan ng direct kasi lahat yung direct mo. Kasi sa totoo lang, madali mag-direct ka, dapat marami ka lang. Kasi yung mga babalikan dito. Sa totoo lang, sabi ko nga ng iba, ang hirap kasi minsan maghanap ng kausap, lumabas ka sa hub. Yung unang makasalubong mo, kausapin mo. Di ba, hindi naman totoo mahirap maghanap ng kausap. Ayaw mo lang magkaroon ng kausap. Di ba lumabas ka lang yung posibleng walang tao? Mag-antay ka nga lang ng dadaan. Kami dati, walang uwian, hindi namin nahihit yung botang kausap namin. Kaya minsan, naalala ko dati si Jackie. Nirecruit yung, ang pastime kasi namin, pagkatapos namin tumakusap, ang pastime, naglalaro kami ng arcade, naglalaro kami Street Fighter versus Avenger, para gano'n. Yung palaro namin na 15 years old, may hinahabol na dapat kausap, nirecruit ni Jackie. 15 years old.
Kung hali mo nang tawagan sa ibang beer, wala na itong makausap, kaya kinakausap. Nag-join. Imagine mo, hindi mo talaga alam kung sino yung sasali at sino yung hindi. Okay, kaya bago tayo magtuloy sa i-discuss ko, ready na ba kayo, Papa Z? Okay, o yan, ka na dito, tatawagin kita. Ikaw yung may boses eh. May nagsasabihin lang po si Papa Sandro.